Hey mga brods sa mga brods, alam kong nabalita na rin natin ito. Ito pong 6'4 Phil-Am na si Robin Duncan. Yes, isa ito sa mga narurumors and reports natin na sa Rookie Draft 2025. Ito pong Phil-Am prospect na ito ay nababalita ngang interesado ang SMB dito mga kabrods. Bakit? Dahil sa lahat-lahat kasi ng mga players ng SMB gusto na talaga nilang palitan yung mismong roster na ito. Dahil nga sa kanilang early exit this Commissioner's Cup, kukuha sila ng maayos na rookie na mga kabrods. Ito pong si Robin Duncan, ang pwedeng maging super rookie ngayong PBA Draft 2025 dahil 29 years old. Hinog na mga kabrods, 6'4 na shooting guard. Nakasalukuyang naglalaro sa LWD Basket sa BNXT League mga kabrods dyan sa Belgium. So pro league ito, so maganda lalo na't ito yung makukuha ng SMB dahil may experience na ito sa ibang bansa. Alam nating nabalita na rin natin ito na kung gusto rin ng Ginebra ito pong serbisyo ng rookie na magiging rookie na ito mga kabrods, pero ang SMB ay gustong manguna dito dahil sa pick naman ng SMB at Ginebra parang hindi naman din sila magkakalayo dyan. Dating Vermont player ito nung college pa mga kabrods at isa rin ito sa mga best shooter ng Vermont that time. Pero dito sa BNXT sa Belgium mga kabrods, sa LWD Basket ay nag-average ito ng 10.5 points per game, 5.6 rebounds and 5 assists per game. Not bad na dahil sa lahat-lahat ng career na ito po ni Robin Duncan, ito yung pinakamataas na stats na niya, yung 10 points per game, which is yan ang magandang sign dahil nag-improve na talaga ito pong si Duncan. Well, sa kanyang eligibility kasi na pwedeng magpa-drop sa PBA ay ito yung nakikita niya dahil alam naman natin na halos lahat naman ng mga Phil-Am players na kahit nasa ibang bansa na ito naglalaro ay gusto pa rin nilang maglaro dito sa PBA dahil nga sa maayos na sahuran sa liga natin kaysa dun sa liga nila. Kaya ito pong si Robin Duncan mga kabrods, kung makuha naman ito ng SMB, well, parang ito yung magiging next Marshall Lassiter na dahil talagang grabe yung kamay na ito mga brods, yung stroke na ito. Kaya nga ang laruan na ito shooting guard hindi talaga mawawala ito lalo na gamit na gamit din ito sa Belgium sa Pro League nila mga kabrods, which is ito yung kinaganda ni Robin Duncan dahil sa SMB kailangan nila ng shooter lalo na't nawala si Romeo, di ba mga kabrods, dahil sina Wami Chongson and Andres Cahilig na pinalit kay Manuel at Romeo hindi naman din ganun ka shooter at consistent yung Wami Chongson nga do mga brods. Kaya mas maganda at mayroon silang stable shooter na katulad nito ni Robin Duncan na next Marshall Lassiter nila. At yun mga kabrods, makakatulong palalo ito sa SMB next season dahil alam naman natin magkakaroon na tayo ng PBA Draft 2025 and ito babawi ang SMB next season dahil naging lesson na sa SMB ito dahil syempre ilang years na rin ng SMB na nakakapag playoffs. Ngayong taon lang talaga sila nadismaya dahil hindi sila nakapasok ng playoffs round knowing na ang ganda naman ng lineup nila, di ba mga kabrods? Kaya ito po si Robin Duncan ay talagang hindi sila magsisisi dito mga kabrods dahil matutulungan pa dadagdagan ng shooting ability na ito po ng SMB. Sa scoring pa lang panalo ka na. And isa pa, 6'4 to mga kabrods, hindi rin ito basta-basta, matangkad na shooter ito. Kaya wag din pa sisiguro ang SMB dahil ang Ginebra ay ito, looking for shooters rin kasi ito pong Barangay Ginebra San Miguel. Kaya kailangan ng SMB ma-negotiate na yung agent na ito po ni Robin Duncan para sa kanila na talaga ito magpapadraft. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba Robin Duncan, babagay ba ito sa San Miguel Bearmen? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga pong si Michael Phillips, ang 6'8" big man ng De La Salle University mga kabrods, ay pinag-iisipan ba na maglalaro pa ba isang season sa UAAP sa La Salle or maglalaro na at magpapadraft sa PBA. Yes mga brods, dahil ayon din sa mga reports and rumors natin, if ever man talaga magpapadraft, ito pong si Michael Phillips ang nakaabang sa kanya. Maraming bigating teams lalong-lalo na't Barangay Ginebra San Miguel ang nakaabang dito kay Michael Phillips. Dahil sa Ginebra mga kabrods, alam naman natin na kahit 2-0 na sila sa Northport Batampier, nakikita pa rin nila ito pong problema ng Ginebra, which is
yung center position. Yes, alam nating hirap din ito pong si Japet Aguilar, lalo na pag ito'y walang kapalitan. Biro nyo, Troy Rosario ng pinakakapalitan niya, 6'7". Ang laro naman ni Troy, hindi naman pang ilalim, di ba mga kabrods? Kaya kailangan nila ito pong si Michael Phillips dahil 6'8" ito mga brods. At ito pa, kung makikita nyo at nanonood kayo ng UAAP at napapanood nyo doon si Kevin Kiambao sa Lasal, ang talagang isa sa mga kanang kamay niya, ito pong si Michael Phillips. Ito pong center nila mga kabrods. Dahil sa height na itong 6'8", ang dami na itong pinapahirapan maski import ng kanilang school mga kabrods. Yan ang kinaganda kay Michael Phillips. Yung kakayahan na itong block mga kabrods, sa depensa, sa opensa, maasahan mo ito. All around, versatile na player, athletic na big man. May shooting rin kahit papano ito pong si Phillips. At ang ganda rin ng footwork nito mga kabrods. Yan ang kinaganda ni Phillips. And pagdating nga rin sa fast break, maasahan mo ito. Malayong mas mabilis ito kay Junmar Fajardo nga talaga mga kabrods. At yun, ang maganda kung makuha ito ng Ginebra dahil hindi na nga mahirapan si Japet Aguilar dito dahil mandyan na si Michael Phillips. At isa pa dito, bata-bata pa, 23 years old pa lang ito pong si Michael Phillips mga kabrods. At grabe yung years na pwede na itong magawa dito sa Barangay Ginebra San Miguel, yung improvement niya, ilang taon siyang pwedeng mag-improve, ilang taon siyang pwedeng palakasin ng Ginebra, kaya pwede siya makuha nila mga kabrods. Dahil sabi nga nila, parang ito yung magiging next Japet Aguilar na mas hungry na Japet Aguilar. Dahil kung mapapanood nyo yung laro na ito, talagang diin kung maglaro mga kabrods. Kung dumakdak nga ito, parang mati-technical na sa sobrang diin na ito, dumakdak na ito po ni Michael Phillips. At sa Lasal, kahit nga natalo naman talaga sila sa UP this season mga kabrods sa UAAP, kita nyo rin naman yung pagod na binibigay ng isang Phillips at Kiambao doon mga kabrods. Pero kahit ganon, nakapag-kampiyon naman ito pong si Phillips taong 2023, yung time na nag-MVP si Kevin Kiambao. Well, kahit ganon mga kabrods, meron pa rin isang championship ito pong si Michael Phillips sa Lasal. Kaya yan ang maganda dahil may championship experience na. And sa Ginebra, alam naman natin yung mentality ng Ginebra, championship mentality, magkakasundo talaga dito sila ni na Coach Tim Cone. Sa Ginebra kasi mga kabrods, yan talaga ang hinahanap nila ngayon. Gusto nga nilang kumuha ng mga local bigs dito sa PBA. Gusto nilang makipag-trade sa mga Ross. Gusto nilang kunin sina Kit Datu, Tautua. Why not? Mas batang player, mas malakas, mas bata na player, mas hungry kung maglaro, mas focus kung maglaro ang kunin nila. Kaya imbis na mga big man dito sa PBA, why not sa rookie draft sila kukuha? Dahil yung Michael Phillips di rin naman basta-basta ito mga kabrods. Dahil pe-predict nga nila na babagsak ito ng top 5 dito sa first round ng rookie draft 2025. Pero kahit top 5 ito mga kabrods, kayang-kayang gawin ng Ginebra yan. Makikipag-trade sila ng mga picks kapalit ng isang players, diba? Kayang-kaya nang gawin yan at alam nyo na yan mga kabrods kung paano gumalaw ang SMC Group. Pero ikaw mga kabrods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba't babagay ba ang isang Michael Phillips sa Barangay Ginebra San Miguel? Ang 6'8" big former champ ng De La Salle University. Kaya komento mo na po nyo dito mga brods, di isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.